Huminto tayo kasi tingnan nyo yung mga bahay dun sa unano, sa tuktok ng bundok, sobrang dami. Ngayon lang ako nakakita ng bundok na hindi mga puno yung tumubo, kundi mga kabahayan. Tamang asal ka sa kalsada zone. Ayun, bawal dito ang kamote. Alam nyo ba na meron silang coding dito according sa code ng plate number nyo. So kapag Monday to Friday, may coding sila. Saturday at Sunday wala. Mag-iingat ka pagpasok sa mga session road kasi may coding sila. So ngayon, nandito po tayo sa Lao, Tuba, Benguet, kung saan dito mismo sa kabaan ng Cannon Road, dito tayo magsisimula papunta ng Baguio City kasi papasok na tayo ng Baguio. Etong kinatatayuan natin mismo ay ito yung papasok dito sa Cannon Road. Ayan, so makikita nyo yan, yung tunnel na yan. Paglampas po nyan ay yan po ang papasok papuntang Baguio City. Ito yung pinakamadaling ruta kung pupunta kayo ng Baguio. So sa ngayon po ay accessible na po ito at kasalukuyan pong dinadaanan na po ng mga motorista at mga biyahero na nagpupunta ng Baguio City. Kung mapapansin nyo po, patuloy yung construction na ginagawa dahil nga sa ang Cannon Road ay napinsala nung mga nakaraang landslide. Nakikita nyo, yung kalahati ng kalsada ay bumagsak na. So patuloy po na inaayos na hanggang ngayon. At doon sa baba, makikita natin yung barangay ng Lao, Tuba, Benguet. So, tara! Medyo mag-iingat lang po kung papasok dito sa Cannon Road kasi doon sa unahan ay yung kabila ay bumagsak. Ayan. So nakikita nyo yung tambak na mga lupa na andyan sa gilid kasi yung bahaging yon ay bumagsak. So eto naman yung barangay Lao, Tuba, Benguet. So mula dito sa Cannon Road ay magta-travel lang tayo ng mahigit 1 oras papunta sa Baguio City. Isang mahigpit na paalala para sa mga magbibiyahe papunta sa Baguio, siguraduhin nakakondisyon yung mga motor nyo at nakapultang kayo. Kasi mula dito sa Cannon Road papunta sa Baguio City ay talagang paahon yung kalsada. Ilang minuto lang ay napunta naman natin itong Lion's Head na makikita dito sa kabaan ng Cannon Road. So isa ito sa mga landmark na talagang binibisita ng mga turista kung papasok ka ng Baguio. Dahil nga sa ganda nitong Lion's Head, kaya maraming mga nagda-drop by na mga motorista para magpa-picture dito sa Lion's Head na to. So itong Lion's Head nga pala ay itinayo noong 1972. Yan po yung sasalubong sa inyo kapag pumasok po kayo dito sa papuntang Baguio. Hindi lang po yan yung pinupuntahan ng mga kababayan natin na nag-stop over dito. Meron ding mga
spot dito na talagang sobrang ganda, kagaya na lang ng makikita natin dito sa likod ng bundok. Ayan, pwede silang magpa-picture dito. Dito. Ayan. At dito, background ditong Lion's Head. Sa mga nagtataka kung bakit naging ganito ito, ayan po ay gawa po yan sa bato. Ayan oh. Kung makikita po natin, isa po itong napakalaking bato na talagang ginuhitan ng ulo ng leon. Di rin kumpleto yung pagpunta mo rito sa Baguio kung di mo may experience yung outfit ng Baguio. Ayan o. So kung di mo susubukan ito, ay hindi mo mapipil na talagang nagpunta ng Baguio. Shoutout po, sir. Hello. Hello po, sir. Galing po kayo saan, sir? Ha? Galing po kayo saan? Sagada. Sagada pa. Layo. Sagada, Ato. Wow. Trinidad, Baguio. So babalik pa po kayo doon? Hindi na. Ayun, diretso na. kami. Pababa na. Magkano po yun, sir? Yung ganito? 10 pesos. Tapos yung... 40 pesos complete. Okay. So, kuha tayo mamaya para ma-feel natin na talagang pumunta tayo ng Baguio. Grabe, sobrang dami ng tao. Nagdagsaan po yung mga kababayan natin na bumisita. Sinuotan na tayo ni nanay, di na tayo nakawala. Ayan. So, ayun, feel na talaga natin na nasa Baguio na tayo. So, 40 lang, isang set na. Ayun. So, tara, magpa-picture tayo. Pwede mo mag-picture, Nay? Ayun. Papasok ng Baguio, dito sa gilid, makikita yung mga tinda ng mga preskong mga gulay. Ayan o, at iba't ibang klase ng pasalubong. Jagat ke swami ne janam liyo, bhag raghukul ke dhanya bhayo, chat mas ram ji ne janam liyo. Welcome to Baguio. Tamang asal ka sa Kalsada Zone. Ayun, tamang asal daw sa Kalsada Zone. Bawal dito ang kamote. Alam nyo ba na meron silang coding dito according sa code ng plate number nyo. So kapag Monday to Friday, may coding sila. Saturday at Sunday wala. Mag-iingat ka pagpasok sa mga session road kasi may coding sila. Huminto tayo kasi tingnan nyo yung mga bahay dun sa Unano, sa tuktok ng bundok, sobrang dami. Ngayon lang ako nakakita ng bundok na hindi mga puno yung tumubo, kundi mga kabahayan. Sobrang dami niya, no? Kumpul-kumpul. Grabe, amazing. So, ang tanong ko lang, di ba kaya delikado yan? At paano kaya sila nagkaroon ng bahay dyan sa sobrang taas niyan? So, ito try nating makalapit at alamin natin kung anong lugar yan. Di ako makapaniwala na sa tuktok ng bundok sila nagtayo niyan. Nahirapan tayong makahanap ng magandang spot kung saan talaga makikita yung view nitong Quezon Hills o tinatawag nilang Quirino Hills na maraming mga kabahayan na nagkukumpulan. Merong tayong nakikitang nakahati sa gitna na merong mga itinanim na mga puno o mga kahoy na tumubok. Ayan. So mag-isa lang po yan, hinati lang po yan ng mga punong kahoy na nakatubo doon sa gitna kasi isa yan sa mga pro-protekta na hindi mag-landslide. So ang pinagtataka ko kung bakit sila nakapagtayo ng ganyang kataas na napakaraming mga kabahayan. Grabe, nakakamangha. So dito naman sa area ito, makikita rin natin doon sa kabila yung isa sa mga napakagandang tanawin na mga kabahayan na tinatawag nilang Istobosa o Valley of Colors. Ayan po, yan po yung pupuntahan natin mamaya at ipapakita ko sa inyo kasi isa rin yan sa mga pinupuntahan ng mga kababayan natin
at humihinto sila para magpa-picture background ang mga kabahayan na yon. So mga ilang minuto lang mula dito ay magta-travel lang tayo ng mahigit 10 minuto papunta ron. Sakop na po yan ng La Trinidad, ayan, Benguet. So yan po yung boundary ng Baguio. So makikita po natin dito po sa kabila, dito po yung Baguio City. Doon po yung lower west ng Quirino Hill. So buti na lang nakita natin talaga kasi nahirapan tayong pumesto kung saan talaga matatanaw yung mga kabahayan na gusto nating ipakita sa inyo. So ayun, yung kabundukan doon. Sa likod po niyan ay yan po yung La Trinidad, Benguet. Sa likod ng mga kabahayan niya yan, nandiyan po yung strawberry farm ng La Trinidad, Benguet, kung saan makikita nyo yung strawberry na itinanim sa likod ng bundok na yan. Yan po yung pupuntahan natin bukas, kaya samahan nyo lang ako sa aking pag-iikot dito sa Baguio, Benguet. Tara, diretso na tayo dun sa isa pang pupuntahan natin na mga kabahayan. Papasok na tayo ng La Trinidad. Ito yung tinatawag nilang Valley of Colors na makikita dito sa tuktok ng bundok. Makikita po natin ang mga kabahayan na nandito, talagang nakakaagaw pansin sa mga kababayan natin na dumadaan dito, lalo-lalo na sa mga motorista, kasi etong mga bahay na nandito ay talagang magkakatulad ng disenyo at kulay ng pintura. So tanungin po natin kung bakit ganito yung disenyo ng mga bahay dito sa gilid ng kalsada. Para makapagpa-picture ka dito, kailangan mong mag-register. Ayan, please register first before taking pictures. Kasi maraming mga kababayan natin dito na nagpapahinto para magpa-picture sa magandang view ng mga bahay na ito. Ayan po. So ito yung tinatawag nilang Valley of Colors. Yung mga nakatira dyan, sir, kanilang mga bahay ba yan o? Oo, sa kanila yun. Sa kanila talaga. Oo. Sa Divis ang pintura. Sa Davis yung pintura. Oo. So, sponsored pala ng Davis yan. Oo. Bali ito, pangalawang na to. Pintura to. Yung unang ibang design. Tapos after 5 years, yun na. Pinapalitan pala yan taon-taon. Hindi, every 5 years. Every 5 years. Oo. So, nung mga nakarang taon, ano yung kulay niyan? Medyo hindi ganito. Kandi parang ganun, pero ang design, iba. Isa kasi sa mga nag-attract sa mga turista kagaya ngayon na maraming humihinto dahil sa nakakaagaw pansin na mga kulay. Oo, yan. Pag pumunta ka rito, may bayad po ba na magpa-picture, mga ganyan? Wala naman, donation lang. So, isang barangay po ba sila o sakop lang yan ng ng La Trinidad? Ito, Barangay Balili hanggang sa Bill Church, hanggang sa KM6 sa Cabanao. Pero ito sitio. Ginawa tatlong sitio ito. Stonehill, Butiw-Tiw, Sadyap. 'Yon ginawang Istubusa. Oo. So ngayon, Istomusa na yan. Oh, Istubusa ang tatlong sitio. Yung mga magkakapares yung kulay, tatlong sityo yan na magkasama. Stonehill, Butiw-Tiw, Sadyap. Oo. Istubusa. Yun. Stone Hills, tsaka Butiw-Tiw, Sadyap. Sadyap. Kaya Istobusa. Oo. Tatlong sityo. Isa. Oh, pinagkaisa. Tapos isang kulay. Oh, yan. Ayun. So thank you, sir. Anong pangalan mo, sir? Gilbert. Okay, thank you, sir, sa impormasyon. So yun, nakuha natin yung impormasyon at ang history kung bakit nagkaganito yung mga kulay ng bahay dito. पुनर्वसु नक्षत्र सुहावना पुनर्वसु